Minsan pa po, let us declare, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portions forever. For the last time, church, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my Forever, 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 forever. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Basahin lang natin ang ating pinaka-key verses this morning. It is found in the book of Joshua, chapter 14, verse 9 up to verse 12 ng NIV translation. Dahil ang topic po natin this morning, it is about, give me this mountain. Everybody say, give me this mountain. Ang sabi po ng Joshua 14, verse 9 to 12 ng NIV translation, so on that day Moses swore to me, the land on which your feet have walked will be your inheritance and that of your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Verse 10, now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years, since the time He said this to Moses, while Israel moved about in the wilderness. So here I am. Si Caleb ho is the one speaking here. So here I am today, 85 years old. Ang sabi ho ni Caleb, I am still as strong today as the day Moses sent me out. I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. Pwede ho bang basahin lang natin sandali muli yung verse 11. I am still as strong today as the day Moses sent me out. I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. In verse 12, now give me this hill country that the Lord promised me that day you yourself heard then that the Anakites were there and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as He said. Let God bless the reading of His Word. This morning po ay sa mga nakaraang linggo po ay pinag-aralan po natin ang buhay ni Joshua sa ilang anggulo ng tinatawag na possessed the land. At alam ho natin, ang isa sa kasama ni Joshua ay walang iba kundi si Caleb na isinugo ni Moses yung 12 spies at yung dalawa doon nung isugo ni Moses sa promised land ay walang iba kung hindi si Joshua at si Caleb. Kung mapapansin ho natin, at babalikan natin ang Numbers 13, verse 13 ng ESV translation, noong mag-report ang 10 spies at parang naduduwag sila, napuntahan ang lugar dahil napakarami talaga mga giants. Naroon ang tinatawag na Nephilim. Sabihin po natin lahat, Nephilim. The Anakims. Sabihin po natin lahat, Anakims. The Anakites na tinatawag. Ang mga 9-footer and above na mga lahi ni Anak ay naroroon sa lugar. At talagang napakalalaking tao at alam natin ang istorya. Gusto ko lang balikan ng konti para mabigyan ko lang ng diin ang mensaheng niligay ng Diyos sa ating puso. But noong time na yon, madalas nating nababasa, si Joshua ang laging nagsasalita. Baka hindi lang natin nakita na si Caleb mismo ay nagsabi po ng ganito. In Numbers 13, verse 13, ang ESV translation, but Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and occupy it, for we are well able to overcome it. Ang sabi ho ng ESV translation ng Numbers 13:30. Kapag duwag, malakas maka-impluwensya. Nababahag din ang buntot mo.
O kaya naman, hindi lang duwag, kapag yung tinatawag na may takot, punong-puno ng takot o pagdududa, hindi rin masarap kasama dahil nakakaapekto. Sabi nga ho natin, sila yung mga taong dapat nating iwasan sapagkat sila yung mga taong nagkakos sa atin ng so much stress in life. Dahil kapag ang tao sobrang negatibo sa buhay, mahirap kasama, yung atmosphere ng buhay mo negative din. Hindi ka makamove forward, hindi ka makausad, at ganyan ang nangyari sa mga tao sa panahon ni Moses. Naapektuhan sila, alam naman natin, yung majority voice, madalas very strong. At takot tayo minsan tumayo sa katotohanan kapag alam nating nasa minority lang tayo, ng minority side lang tayo. Takot tayong tumayo sa katotohanan, takot tayong ipaglaban yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya. So, nangyari yan maging sa panahon ni Moses, ni Caleb, at ni Joshua, na talagang ang mga tao ay sobrang natakot sa mga negative reports at masyadong in-entertain ang mga tinatawag na negative mindset, kaya naman hindi sila naka-move forward. Sa halip na 13 to 14 days lang na pwede nilang lakbayin ang promised land, inabot sila ng 40 years. 40 taong singkad dahil lamang sa mas maraming naniwala sa negative reports. Andyan pa ho ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, gagawin ka agad ng Diyos ang pangako niya. Maging dito sa bayan ng Bulacan-Bulacan. Huwag kang magdududa. Malapit nang itayo ang panibagong church. Malapit nang itayo ang panibagong sambahan. Amen? Gusto niyo ho bang abutin tayo ng 40 years? So sabihin mo sa katabi mo, pwede ba huwag kang duda ng duda? Pwede ba huwag kang masyadong negatibo sa buhay? Mayaman ang Diyos ho natin. Amen? Ngayon, kung di tayo naniniwala mayaman ang Diyos natin, mukha hong kulang ang inyong theology. Baka ho ang theology natin kagaya ng theology sa ating kinagisnang relihiyon na kapag mahirap ka, malapit ka sa Diyos. Pag may sakit ka, mahal ka ng Diyos. Yan ang theology ng kinagisnan nating relihiyon. Na kapag ikaw ay maraming pasakit sa buhay, pagsubok ng Diyos yan, ang ibig sabihin, papasok ka ng langit. Yan ang theology ho ng kinagisnan nating relihiyon. At para maligtas ka, gumawa ka ng indulhensya, ng indulgence, tumulong ka, kahit makasalanan ka, ayaw mo magsisi, ang mahalaga, gumagawa ka ng kabutihan, so, save ka. Hindi ho yan ang theology ng mga tunay na mananampalataya at ng mga tunay na born-again Christian. Amen? Amen? Kaya doon sa Joshua 14 verse 8 to 9, ng ESV translation, "But my brothers who went up with me made the heart of the people melt." Pinaalala ni Caleb, Joshua, naalala mo ba yan? Yung mga kasamahan natin, yung mga brothers natin and sisters, yung puso ng mga tao na puno ng takot, sakbibi ng takot, na duwag. Yet, ang sabi ni Caleb kay Joshua, "Yet I wholly followed the Lord my God." Sabihin nga po natin lahat yon. I wholly followed the Lord my God. Ganun pa man, buong puso kong sinunod ang Diyos ko, ang Panginoon. And Moses swore on that day, nangako siya nung panahong iyon, saying, "Surely the land on which your foot has trodden shall be an inheritance for you and your children forever." Yung lugar na matatapakan ng paa mo, kagaya din ang binanggit ng Diyos kay Joshua, in Joshua chapter 1 verse 3, na key verse natin sa possess the land, "Every place that the sole of your foot shall tread upon, I will give it to you." Ganon din ang pangako ng Diyos through Moses kay Caleb. Lahat ng matatapakan ng paa mo, magiging pamana sa iyo at sa iyong mga anak, magiging lahi, panghabang panahon, panghabang buhay. Ano ang reason? Because you have wholly followed the Lord, my God. Sabi ni Moses, sinunod mo ang Diyos ko ng buong puso. Hindi ka nagduda, hindi ka nag-alinlangan. So, yung kayang tapakan ng pananampalataya mo, kayang iposes ng pananampalataya mo, ibibigay ko sa iyo. Kasama ng anak mo. Napakaganda ho ng pangako ng Diyos kay Caleb, kasama ng anak mo. Kaya naalala ko po si Joshua, nung siya ay nakita niya talaga ang provision at pabor ng Diyos, nagkaroon sila ng commitment Sabi niya, kung dumating ang panahon na kayong whole assembly of Israel, ayaw niyong maglingkod sa Diyos, but as for me and my house,
we will serve the Lord. Why? Nakita ni Joshua kung gaano katapat ang Diyos eh. Andyan pa ho ba tayo? Kaya nga ho dapat ang bawat isa ho sa atin, pamilya dapat tayo o maglingkod. Hindi pa isa-isa lang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat pamilya. Parang wala naman ho kayo sinabihan. Dapat pamilya. Hindi pa isa-isa lang. Hindi si tatay lang, hindi si nanay lang. Pamilya. Doon sa Numbers 14:11 to 24, but God said that, my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly. And gave him the promise that he would own all the land he had seen as a spy. Imagine that, si Caleb, binanggit na meron tinatawag na different spirit and follows me wholeheartedly. Because the rest of the people believed on the negative reports. Pero iba si Caleb. Si Caleb, nung marinig yung reports, nung marinig yung vision na galing sa Diyos, pinaniwalaan niya yon. Pero nung marinig niya yung bad reports at negative reports, mas pinaniwalaan pa rin niya kung ano sinasabi ng Diyos. May different spirit and follows me wholeheartedly, ang sabi ng Diyos. Sino nagwi-witness? Alam niyo po sa Bible, pag ang Diyos na ang nag-witness, nakakakilabot ho yun. Si Job, ang Diyos ang nag-witness kay Job eh. Siya mismo ang nagbigay ng testimony kay Job. Ang sabi ng Diyos kay Satan, nung siya mag-report, have you noticed my servant Job? Sabi ho ni Satan, sabi niya, yes, ako yung nagpaparot pa rito eh. Pero may pangiinis si Satan. Si Satan kasi bully yan eh. Sino sa inyo dito bully? Sabi niya, nagpaparot pa rito ako eh. Sabi niya, yes, sabi niya, sabi ng Lord kay Satan, did you know that my servant Job, he is blameless, upright, shunned in evil? Sabi ng Diyos, ang Diyos na nagsasabi noon blameless, upright, shunned in evil. Job chapter 1. Si Satan, sabi niya, kaya lang naman ganyan yan eh. Kasi pinagpapala mo. Kaya lang naman ganyan yan, maraming hayupan yan, maraming kayamanan yan eh. Ang maganda lang, doon sa principles ng Lord, kapag nakita ng Diyos na tama ang puso mo, ang Diyos mismo ang magwi-witness sa buong mundo, maging sa harapan ng demonyo, na ikaw, bilang anak ng Diyos, tayo bilang anak ng Diyos, pag nakita ng Diyos, nakakaiba ang ating pagsunod, different spirit, ang Diyos mismo ang nagwi-witness. Sinabi din niya yon. Kay Caleb, kakaiba tong Caleb na to. May different spirit and follows me wholeheartedly. Sinunod ako buong puso. Walang kaduda-duda, ni katiting, punong-puno ng pananampalataya. Kaya ho nang magalit ang Diyos sa mga taong hindi naniwala at nanalig sa Kanya, na kaya silang dalhin ng Diyos sa promised land. Ano ang sabi ng Numbers 14:28 to 29 NIV translation? In this wilderness, your bodies will fall, every one of you. 20 years old or more, who was counted in the census and who has grumbled against me. Maging mga nagreklamo against me, not one of you will enter the land. I swore with uplifted hand to make your home, except Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. Sino lang ang makakaranas yung kanyang generation ng promised land? Sabi ng Diyos, sila lang. Pero lahat ng nagduda, lahat ng hindi naniwala, lahat ng inyong katawan, lahat dito, mamamatay pa lang dito sa wilderness. Every one of you, 20 years old or more. Lahat ng 20 taon pataas, mamamatay dito sa wilderness. Lahat ng sinensus, lahat ng nagreklamo against me. Sino sa inyo ang gustong makaranas ng promised land sa inyong individual na buhay? Pakitaas ang kamay. Pakibabaho. Sino sa inyo ang gustong makaranas na kasama ho kayo sa panibagong itatayo na church sa JIL Bulacan? Pakitaas ang kamay. Kasama ho kayo sa kasaysayan. Lahat ng hindi kayang maniwala, baka nga ho hindi kayo makatuntong doon. Magpe-pray ho kaming makatuntong kayo. Why? It is a matter of faith.
It is a matter of faith. Lahat ng taong walang tiwala sa Diyos at hindi kayang gumawa ng Diyos ng himala sa kanyang buhay, hindi pwedeng isama ng Diyos sa parada ng tagumpay. Kaya ho kahapon, naririto ang ating district head binabanggit niya Ang hirap nung naitayo ang isang church, ang isang building, wala ka namang memorial, hindi ka naman nakibahagi, papalakpakan o magtagumpay. Mahirap po yun. Pag nanalo, pumapalakpak ka, pag nanalo, hindi ka naman bumoto. Hindi ka naman nangampanya. Nung nangangampanya ka, inis na inis ka Nung sabihin pa nga sa inyo, pwede ho bang dyan kami maglugaw? Inis ka buti na lang, yung lugaw ni Brother Dolphy, masarap. Tansya ko sa kampanyahan, mapapakinabangan natin ng gusto to. Sa tingin mo, Brother Lito, masarap ang lugaw No? Lalo na kung paan ng manok. Paborito ko ho yan, paan ng manok Sa panahon ni Caleb, wala niyan Kaya mapalad pa rin tayo sa panahon natin ngayon. Pakisabi sa katabi mo, kaya mo ba lugaw lang sa kampanya? Pastor naman, manlalata ako pag naglakad ako. Lugaw lang May paa. Kapag pati buto ng paa kinain mo, titigas ang buto mo. Brother Melvic, ganito kampanyahan di ba? Si Brother Melvic, to sa kampanyahan Bantad ito Hindi madali Lalo na kung ikaw nagugulot na tayo. Siyempre, gusto mo, balot na balot ka, nakaano ka. Meron akong ipinost sa FB Iniisip ko kung kampanyahan ba nung batang itim ko nung masyado. No? Pero masarap ang maitim kahit pumasok ka ng langit. Basta alam mo meron kang parte sa sakripisyo ng magtagumpay ang gawain ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya gusto ko lang ipaalala sa bawat isa sa atin, lalo na yung umating kapong workers and leaders, yung ginawa natin na pagsuporta sa church, Seed of Faith. Baka ho akala nyo, yun ho yung pangako nyo doon sa ating lot acquisition. Iba ho yung Seed of Faith. Yung Seed of Faith, kung ano yung pinananaligan mo, pinananampalatayan na nung oras na yon na gusto mong itamnan ang Diyos at talagang ikaw ay, kumbaga sa sugalero, ay tumaya. Yun yung Seed of Faith mo nung time na yon. Hindi ibig sabihin, isasama mo na, hindi, nagbigay na ako dyan, Sister Leah. Hindi ho ganun Kaya tayo dapat naintindihan natin yon. So, maliwanag na ang lahat ng hindi naniniwala, ang lahat ng hindi nananalig, hindi nakatuntong doon sa promised land. Doon pa lang sa wilderness, sa journey, namatay ng lahat. Sino sa inyo ang gustong humaba ang buhay? Pakitaas ang kamay. Pakibabaho. Sino ho ang gustong umuwi na? Pakitaas ang kamay. Wala ho. Di ba? Ayaw natin nun Dahil gusto nyo pang maglingkod sa Diyos. Amen? So, manalig at manampalataya na kayang gumawa ng Diyos ng himala sa buhay mo, sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang ating spiritual director, lagi niya pinagdidiinan yung Hebrews chapter 11, verse 6. Those who come to God must believe that He is. That is the first one. Dapat naniniwala kang siya nga ay Diyos. That He is, and that He is a rewarder of them. Siya din yung nagkakaloob at tumutugon ng panalangin ng kanilang mga request. He is the rewarder of them. Siya yung nagkakaloob, nagre-reward to those people who diligently seek Him. Yung totoong hinahanap siya. Because it is impossible to please God without faith. Pag walang pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. Kaya in Numbers 14 verse 8, if the Lord is pleased with us, God will lead us into our promised land. At kapag ang Diyos ay nalugod, at para malugod, kailangan ng pananampalataya, Hebrews 11 verse 6, at kapag nangyari yon, hindi po pwedeng hindi ibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan, maging ang ating promised land. Alam niyo po, sa Bible, pinag-aralan ko, may iba-iba ho kasi meaning ang pangalan ni Caleb. Dito ko kinuha yung pangalan ng aking anak Ako kasi masyadong mataas ang aking level ng aking paniniwala sa Diyos na kaya din niyang gawin sa aking mga anak. Yung mga anak ko, lahat ng pangalan may meaning Yung lalaki ko, diyan ko kinuha yung pangalan niya Stephen Caleb. Si Stephen, the first martyr. Hindi ko sinabing ang prayer ko mamatay siyang binabato. That's not the principles. Ang principles, alam niyo kung ano? Yung kahit anong laban ng buhay, hindi umuurong, hindi sumusuko. Si Caleb, ganun. Kaya ang pangalan ho niya, Stephen Caleb Kaya ho, kapag sumuko yan, malamang ipapahiya niya ang Diyos. Kasi yung pangalan niya, napakaganda ng meaning
Sa Bible, pag pinag-aralan nyo, iba-iba ang pananaw ng Bible scholars. Pero, ako mismo naniniwala sa meaning ng pangalan ni Caleb, derived from the two Hebrew words, Kal and Lev, which then combined mean wholehearted. Pag sinabing Caleb, wholehearted ang kanyang devotion. Kaya binabanggit sa Bible na he followed me fully, wholeheartedly. Ganon sumunod si Caleb. The Hebrew word, pag pinag-aralan natin ang Hebrew word, ang ibig sabihin ay dog. Ang tingin ng ibang Bible scholar, mababa. Hindi Ang ibig sabihin, which can also connote faithfulness. Everybody say faithfulness. Faithfulness is kalav. So Caleb might also be related to this word. Nang ibig sabihin ay faithful and devoted to his master like a dog. Na kahit kinokorek mo minsan, sinisipa mo na, pag uwi mo, pumapalo pa rin ang buntot, may utang na loob. Kilalaan mo niya. Ang tao, hindi. Kaya sabi ho natin, spiritual director, yung aso, buti pa minsan, may utang na loob Alam niyang maging mapagpasalamat. Ang tao, gumawa ka ng 10 mabuti, lagi natin narinig, minsan magkamali, tapos ang lahat. Gumawa ka ng 20, minsan magkamali, tapos lahat. Pero sa Diyos, iba. Kapag tayo tunay na anak ng Diyos, kagaya ni Caleb, alam niya, sa totoo lang, kung may dapat isama ng loob si Caleb, isa siya kapag pinag-aralan natin Hindi naman kaagad siya unang binigyan. Pero isa siya sa lumaban sa pananampalataya. Lumapit nga lang siya kay Joshua after na i-divide. Ibig sabihin si Caleb, hindi rin naman siya sakim. Hindi rin siya gahaman sa inheritance. Pero nung makita niya walang kumukuha ng Hebron, kung saan naroon ang mga lipi ni Anak, ng Nephilim, ng Anakims, ng Anakites, 9-footer, walang ibig kumuha. Ang kinuha pa ni Caleb, yung pinakamahirap pa. Yung marami pang kalaban. Yun pa yung hiniling niya kay Joshua. Pwede ba Joshua sa akin mo ibigay yan? Walang ibig kumuha. I will drive them out together with my family. Itataboy ko sila lahat. So, si Caleb, pag titingnan natin, yung Greek word ng Caleb sa dog, referring to dogs, unconditional devotion to their masters. Everybody say, unconditional devotion to their masters. Sana ganun ho tayong lahat, unconditional devotions. Alam niyo ba pag sinabing unconditional devotions, kaya dininig ng Diyos ang prayer mo kay hindi, tutuloy ka sa paglilingkod mo at ilalaban mo pananampalataya mo. Amen? Palapakan natin sandali ang Lord. Pag sinabing unconditional devotion, kaya ano ang sitwasyon ng buhay? Smooth man, marami mang eventualities, marami mang mga circumstances, marami mang obstacles, marami mang problems, trials, persecutions, sufferings, nakedness, ano man ang kinakaharap, tumutuloy ang pananampalataya. Unconditional Unconditional. Ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi tayo nabubuhay lang sa answered prayers. Lagi natin sinasabi, ang Diyos tumutugon sa panalangin. Kaya nga tayo may awit na, ikaw ay Diyos na sumasagot, dumirinig ng panalangin. Kaya tayo may awit na ganyan But remember, church, hindi sa lahat ng sitwasyon, tutuloy ka lang kapag may answered prayers ka. Ang tanong paano kung dumating yung time na maramdaman mo mukhang wala at hindi ka tinugon? In the first place, ang pagtugon ng Diyos sa paningin mo ay laging yes. Pero sa totoo lang dapat tayo maging thankful sa Lord sa maraming bagay pagdating natin sa langit, magugulat ka. Sapagkat kung tinugon pala ng Diyos yung prayer mo ng panahong iyon, iba pala ang pwedeng mangyari sa iyo. Hindi natin alam. Ang Diyos, ang concern niya, grabe. Parang magulang lang yan Hindi lahat binibigay sa anak. Dahil alam niya kung hanggang saan ang hangganan ng kanyang anak. Alam niya kahinaan at kalakasan. Kaya tayo, mahalaga na maranasan natin yung unconditional devotion sa ating Panginoon kagaya ni Caleb. Unconditional. Walang pamantayan ng pagsunod. Hindi, kapag Panginoon okay na pamilya ko, susunod ako. Kapag kakatinugon mo na prayer ko, susunod ako. Pag tapos na ng pag-aaral, bakit? Sino sa inyo makapagsasabing,
ang buhay mo ay aabuti ng 30 years old, 40 years old, 50 years old. Sino pwede magsabi nun? Yung iba, ganun ang katwiran eh. Pag may bahay at lupa na ako, wala akong makapagsasabi nun. Dahil ang buhay, hindi mo alam kung hanggang kailan. Kaya nga kahit ano sitwasyon ng buhay mo, dapat naglilingkod ka. Nag-aaral ka, dapat naglilingkod ka. Nagtatrabaho ka, dapat naglilingkod ka. Anumang sitwasyon ng buhay mo, dapat naglilingkod ka. Dahil ang buhay, hindi mo alam kung hanggang kailan at saan. So dito makita natin ang ganda, unconditional devotion. Unconditional devotion. Ang ganda nung meaning nung pangalan ni Caleb. Grabe. Faithful and loyal to his master. Kaya naman sabi niya kay Joshua, Joshua, buong puso ako naglingkod sa Diyos ko eh. Malakas ang loob niya eh. Alam niyo ho, lumalakas lang ang loob natin pag alam natin tama paglilingkod natin. Tama ho ako. Sabi nung isang narinig ko, gayahin mo sa Isaiah, pwede ka naman makipag-bargain. Isaiah chapter 37. Ano pakipag-bargain? Pwede mo na mahilingin sa Diyos, i-add pa ng Lord ng 15 years ang buhay mo. Kasi nung sabihin ng Diyos kay Isaiah, the prophet, sabihin mo kay King Hezekiah, mamamatay na siya. Kukuhanin na siya ng Lord. Iayos mo na pamilya mo, ang kingdom mo. Ang sabi ng Diyos kay Isaiah, sabihin mo, mamamatay na siya. Nung tumalikod si Isaiah, ang ginawa ni King Hezekiah, pumasok sa loob ng kanyang templo, ng kanyang kaharian, humarap sa pader, sa wall. Nag-pray siya. Sabi niya, Panginoon, nakita mo kung gaano po ako naging matapat sa iyo. Alam niyo ba kung kailan tayo lumalakas ang loob na makipag-bargain sa Diyos at makipaglaban sa prayer? Kapag alam mo nating matapat tayo sa Diyos, malakas ang loob natin. Pero pag alam nating hindi tayo matapat, humihina ang loob nating angkinin ng mga pangako ng Diyos. But si King Hezekiah, iba. Alam mo po, sa nagdaang panahon, naging matapat ako sa iyo. Dagdagan mo po ang aking buhay. Sinagot ba kagad ng Diyos? Hindi pa nakalalabas ng tarangkahan si Prophet Isaiah. Sabi ng Diyos, bumalik ka sa hari. Sabihin mo, I will add 15 years of his life. Why? Because King Hezekiah during the time ay naglingkod na may katapatan sa kanyang buhay. Gusto niyo hubang ang Diyos mapasang-ayon niyo at makuha niyo ang pabor kapag meron ho kayo binabargain? Be faithful, church. Be faithful. Sure, may gagawin ho ang Diyos. Kinikilabutan ho ako eh. Pag naging matapat ho kayo, may gagawin ng Diyos. Ang sarap po nun, si Caleb, ang lakas ng loob. Joshua, buong puso ako sumunod sa Diyos. Baka lang makalimutan mo pangako ni Moses, ng Diyos through Moses. Lahat ng lugar na matutuntungan ng aking paa, ibibigay sa akin ng Lord. Kakaiba si Caleb. Hindi nga siya binigyan ni Joshua ng lupain na madaling kuhanin eh. Ang kinuha pa ni Caleb, at lagi natin narinig sa bibig natin spiritual director, sa kanyang old age, hindi naduwag si Caleb na kuhanin ang pinakamabigat na trabaho, the difficult task to drive out the Anakims, the Anakites. Kayo ho ba natutuwa pag lumalaki pa ang laban? Kayo ho ba nagcha-challenge pa pag lumalaki pa ang laban? Yung iba ho, ang prayer, Lord, may edad na ako. Wag naman ganito pa ang laban. Palitin mo na lang, may edad na ako eh. Si Caleb, iba ho, at the age of 85, kinukuha pa ang mga difficult task. Pakisabi sa katabi mo, gusto mo pa ba ng difficult task? Ha? Gusto niyo pa ba ng mas mahirap na labanan na trabaho? Yung ibang gusto madali lang eh. Huwag ganon. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag ganon. Gusto mong pagpalain ka ng Diyos, ang gusto mo, smooth lang ang buhay. Walang ganong smooth ang buhay eh. Ang buhay natin dito sa mundong ito, totoo ang laban, the battle is real. Ba't gusto kong sabihin sa inyo? Kung the battle is real, higit sa lahat, God is real in every situation. So, amen? Palapakan ho natin ang Panginoon. I sense the Spirit of the Lord is here. Anong difficult task ang inyong kinakaharap and how faithful you are? Anong difficult task ang inyong kinakaharap?
Alam niyo po, mag-anniversary na ho tayo. Ilang taon na nga ho tayo sa Luneta? This coming anniversary, October 12? 46th anniversary. Hindi ko alam kung ilang taon na kayong GIL. But still, napakatapat talaga ng Diyos. Sabi nga ho natin, spiritual director, 77 years old na ako eh. Sabi ko nga sa Lord before, 45 years na ang GIL. 45 years na po ako naglingkod eh. Baka pwede na rin akong huminto at okay na yan. Pero yung pakiramdam niya, parang lagi siya nagsisimula eh. Hindi napapagod eh. Sana tayong lahat ganun din kahapon, sabi ni Pastor Rene eh. Ang sarap tularan. Nang tinatawag sa stage in front of the body of Christ. Maluluha ka eh. Because at the age of 77, ang kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos, hindi ho nagbabago. Hoping na ang lahat ng GIL people, ganon din ho tayo. Let us pray. Just bow your head please and close your eyes. Father God, I pray this morning, let our hearts, O God, let our minds, our soul, our spirit, our inner being, O God, be strengthened by your awesome power, by the power of the Holy Spirit, and help us to be faithful, to be loyal to you. In Jesus' name, Lord. Amen and amen. Palakpakan natin sandali ang Lord. Naalala niyo doon sa 1 Chronicles 16 verse 9, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself mighty in behalf of those people whose heart is faithful and loyal to Him. Ang Diyos pala talaga naghahanap ng matatapat eh. Para nang sa gayon, pag nakakita siya ng matatapat na anak niya, doon niya ipapakita at ipaparamdam at ipaparanas kung gaano siya kamakapangyarihang Diyos. Wow, grabe ho yun. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya pag tayo ay nakita ng Diyos na nagtatapat sa pagdilingkod, I believe, magugulat ho kayo along the way. Napakarami hong gagawin ng Diyos sa pagpapala. And take note, kay Joshua at kay Caleb, kasama ang kanyang buong pamilyang pinagpala ng Diyos. Ang sarap ho makita nun eh. Amen? Kasama mga anak natin, hindi pa babayaan ng Diyos, naging matapat ka eh. Ikaw ang ama ng pananampalataya, ikaw ang ina ng pananampalataya. Pag naging matapat ka, kasama ang pamilya mo, ibe-bless ng Lord. Sure yun, magugulat ka pa. Amen? Isa pa ang malakas na palakpak sa Panginoon. Kaya tama ho yung binabanggit ni Moses, I will fight for you. I will fight for you. Yan ho ang sabi ng Diyos through Moses. But the Spirit says, the Lord, I will fight for you. I will see you through. By the power of my Spirit says. Minsan pa po, I will fight for you. I will fight for you. By the power of my Spirit says the Lord. Gusto ko yung sumunod na lyrics. I will see you through. Ang sarap ho nung pangako ng Diyos na yun eh, no? I will fight for you. I will see you through. Naniniwala ho kayo na hanggang marating natin ang finish line, nakabantay ho ang Diyos sa bawat isa ho sa atin. Titiyakin ko, anak, ang mata ko ay nasa iyo. At titiyakin ko makararating ka sa finish line. Basta lang ho tayo naging matapat sa Diyos. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Sa panahon ng laban, ang tapang ni Caleb, give me this mountain, the hill country, and I will drive them out, the Anakims, the Nephilims.
I will drive them out. The giants. Why? Eh, ang lakas ng loob ni Caleb eh. Alam niya na sa panahon ng laban, kasama niya ang Diyos. Amen? Palapano natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory, 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 glory be to the living God. Yes, oh Jesus. Yes, oh Lord. 4 lang ho na puntos, mabilis lang ho na mabilis. Important points in the life of Caleb. Caleb was not defeated or discouraged by the long wait. Matagal naghintay. Tingnan niyo po, Joshua 14 verse 9 to 10 NIV. So on that day, Moses swore to me. Sa panahong iyon na nangako si Moses, the land on which your feet have walked will be your inheritance and that of your children forever. Because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Ito ho ang pangako ng Diyos kay Caleb through Moses. Now, then just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years. Since the time He said this to Moses, Joshua, 45 years. Ang lumipas hanggang ngayong buhay ako nang ipangako ito ng Diyos kay Moses while Israel moved about in the wilderness. So, here I am today, 85 years old. Long wait. Gaano katagal ang paghihintay nyo sa maraming bagay? Ang tagal naghintay ni Caleb. Nakakapagod ho bang maghintay? Tell me. Napapagod ho ba kayo pag kayo naghihintay? Sa Joshua 14, o Numbers 14, 28-29, nang sabihin ng Diyos, uulitin ko po yung binanggit kanina, in this wilderness, your bodies will fall, every one of you 20 years old or more, who was counted in the census, and who has grumbled against me. Not one of you will enter the land I swore with uplifted hand to make your home, except Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. Nakita lahat ni Caleb ang galaw ng Diyos. Sa lahat ng hindi naniniwala, lahat ng hindi nananalig at nananampalataya, hindi nakapasok ng promised land. Namatay ho silang lahat in the wilderness. Imagine that. Inutusan ng Diyos si Moses na iahon at alisin ang mga Israelita sa land of Egypt para dalhin sa promised land. And yet, majority of them namatay lang sa ilang because of unbelief, because of doubt and lack of faith. Yung iginorni ka, tinravel ka from the land of slavery at dadaling ka sa promised land, and yet hindi mo narating dahil lang sa pagdududa mo. Ang mga Israelita po, ang isang kahinaan, alam niyo po kano, hindi lang dahil walang leader. Pag nawalan sila ng leader, kahit guya, sasambahin nila. Ang isang kahinaan nila, alam niyo po kung ano? Madali ho silang mapagod sa paghihintay. If you will read the book of Numbers 23, the people became impatient on the way. Kaya dumating yung time. Marami sa kanila ang nakagat ng ahas. Kung di gumawa pa si Moses ng ahas na naroon sa dulo ng tikin at lahat ng titingin ay maliligtas, kung hindi pa gagawa si Moses at hindi siya gumawa, marami pang mamamatay. Dahil may sasumpa, sa sobrang kawalan ng kanilang pagtitiwala at sobrang pagdududa at laging nagrereklamo, nagalit ang Diyos. Nagpadala ang Diyos ng salot ng ahas. Marami sa kanila nakagat. Ang iba, namamatay. At nagsabi sila kay Moses, Moses, pwede bang manalangin ka sa Diyos mo? If you will read John chapter 3, kung saan kinuha ang verse 16, the central text of the Bible, is for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Bago dumating ang verse 16, read verse 13, 14, and 15. Listen carefully. Kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa dulo ng tikin sa ilang, ganon din itataas ang anak ng Diyos. Referring to our Lord Jesus Christ. At dito sa anak ng Diyos na ibinigay ng Panginoon para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan, kung sino mananalig at mananampalataya, hindi na mapapahamak, bagkos ay maliligtas. Ang sabi ng Bible scholar, in the book of Numbers 21 hanggang chapter 23, maraming namatay sa kanila because of lack of faith. Lahat naman tumingin doon sa ahas, pero ba't namatay pa rin?
punong-puno ng pagdududa ang puso. Hindi como tayo nasa journey ng Christian life. Ang ibig sabihin, okay na tayo at madaling marating ang promised land. It depends on you, church. Totoo ang nangako. Ang tanong, ikaw bang pinangakuan? Totoong nananalig at naniniwala sa ipinangako sa iyo ng Diyos. This is a matter of faith. This is our battle. Ang dami din naman tumingin, pero hindi ho naligtas. Nakita lahat ni Caleb yun. Nakita lahat ni Caleb. Natutunan niya ang maghintay sa tamang oras at panahon ng ating Panginoon. Isaiah 64 verse 4 ng NIV translation, since ancient times, no one has heard, no ear has perceived, no eye has seen any God besides you, who acts on behalf of those who wait for Him. Who acts on behalf of those who wait for Him. Sino daw ang Diyos? Siya yung Diyos na gumagawa, tumatarabaho, tumutugon sa pangangailangan ng mga taong marunong maghintay po sa Kanya. Andyan pa ho ba tayo? Worthy ho kaya ang paghihintay natin pag ang Diyos ang kumilos? Sure po yun. Magugulat ka. Since ancient times, wala nang pwedeng itulad sa Diyos. Wala tayong narinig. Walang narinig ang ating tainga o nakita ang ating mga mata na kagaya ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Who acts on behalf of those who wait for Him. Doon sa Lamentations 3:25-27 ng The Message translation, God proves to be good. Everybody say, God proves to be good. To the man who passionately waits. Ang Diyos, napakabuting Diyos, kangino? Sa mga taong totoo, masigasig, maalab, na naghihintay. Ang ibig sabihin, while waiting, tumatrabaho ang kanyang pananampalataya. Naglilingkod sa kanyang Diyos. Passionately waits. To the woman who diligently seeks. It's a good thing to quietly hope for help from God. God proves to be good to the man who passionately wants or waits. And to the woman who diligently seeks. Sa mga kababaihan, lalo na po yung mga single, diligently seeks. Siguraduhin natin, totoong hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Matapat ang Diyos sa mga naghihintay sa Kanya. Kaya maraming kababaihan napapalungin ng landas. Dahil ang nakukuhang partner sa buhay, hindi totoong iyon ang pangarap ng Diyos. Pero dahil nagmamadali, ang daming nangyayaring problema. Maging ang Diyos nangako doon sa mga kalalakihan at sa mga kababaihang totoong naghihintay sa Diyos at hinahanap ang kanyang kalooban, God proves to be good. And it's a good thing to quietly hope for help from God. Ang sarap hong maghintay kung ang Diyos naman ang inihintay mo. Worthy ang paghihintay mo, church. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng verse 27, it's a good thing. Everybody say, good thing. When you're young, to stick it out through the hard times. Huwag tayo naduduwag sa buhay, yung mga kabataan. Yung mga malalakas pa. Sa panahon daw tayo ay dumaraan sa mga hard times, okay lang. It's a good thing when you're young to stick it out through the hard times. Masarap yung ikaw ay, sabi roon? Ikaw ay dumaan sa matinding pagsubok ng buhay. Taga ka na sa panahon. Masarap po yun. Ang mahirap, yung dapat natutunan mo nung ikay bata, ngayon pa lang ikay 60 years old, doon mo pa lang natututunan. Kaya hindi tayo naduduwag dapat sa mga pagsubok ng buhay. Persecutions. Kailangan din natin makaranas ng failures to appreciate the works of God. Kasi minsan, pag lahat ay okay, answered prayers kagad, hindi na natin ma-appreciate pag ang Diyos ay sumagot Parang okay lang. Parang ni magpasalamat nga, hindi Remember the 10 lepers, isa lang ang bumalik. Isa lang bumalik. So it's a good thing when you're young to stick it out through the hard times. Pakisabi sa katabi mo, okay lang naman pala pag dumadaan ka sa pagsubok. Huwag kang kabahan. Kasama mo Diyos Amen? Sabi mo sa katabi mo kanan, galingan mo. Kasama mo Diyos mo.
Sa kaliwa ho, sabihan niyo po, galingan mo. Kasama mo, Diyos mo. So okay lang, may hard times. James 5:11 ESV translation, behold, we consider those blessed who remained steadfast. Itinuturing natin na mapalad yung mga taong nanatiling matatag. Remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job. And you have seen the purpose of the Lord. Yung mga pagtitiis sa buhay, katatagan sa buhay, yung mga tao daw na yon, kinukonsider na mapalad, pinagpala. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord. How the Lord is compassionate and merciful. Nakita ni Job napakayaman pala at punong-puno pala ng pag-ibig, pagmamahal, kaawaan, kahabagan. Ang Diyos, naging compassionate and merciful. Mahirap yung may sakit ka may sugat ka. Katik ka ng katik, kamot ka ng kamot. Sabi ng Bible scholar, yung uod sa sugat ni Job, pwede mo ipaglipat-lipat sa lahat ng bahagi, hindi namamatay kahit pakuluan mo ng tubig. Nakita niyo ho yung, sabi ng iba, pastor, sobra namang exaggerated. Hindi ho exaggerated yon. Yung sakit ng baboy, yung puting uod, pakuluan mo man. Alam niyo ho bang hindi ho namamatay yon? Kaya nga ho ngayon, silyado ang entrance and exit ng Batangas because of the ASF. African swine fever. Tapos magkakasakit pa. Yung uod sa laman ng baboy, kahit pakuluan mo, ang sabi ng mag-aaral, ng mga doktor, hindi namamatay. Parang yung uod sa sugat ni Job. Pero ang tindi ng tiniis ni Job, kahihiyan. Kahihiyan, number 1. Totoo ba, Diyos mo? Di ba minsan may ganun tayong challenge? Minsan, para bang tinatanong ng mundo, totoo ba, Diyos mo? At ganyan na nangyayari sa'yo. But church, masarap hintayin ang Diyos. Kasi pag ang Diyos ang kumilos, pag ang Diyos ang naramdaman mo sa dulo, at pag ang Diyos ang tumugon sa iyo, lahat ho ng hirap at pagod, nababaliwala. Lahat ng hirap at pagod, mararamdaman mo na lang bigla, para lang yung pagod, biglang Kasi ramdam na ramdam mo yung pag-ibig, kahabagan ng Diyos sa buhay mo. Kaya yung mga naghihintay, pakisabi ho sa katabi mo, naghihintay ka ba? Tingnan niyo po ang next verse, Romans 8:25, the Message translation. But the longer we wait, basahin niyo po yung kasunod. 1, 2, 3, go. Uulitin po natin. But the longer we wait, kayo po, and the more joyful our expectancy. Palakpakan po natin sandali ang Lord. The longer we wait, the larger we become. Kaya yung pananampalataya natin, lalong lumalakas. Lalong tumatatag. Lalong lumalawak ang naaabot natin. Why? Wow, the longer we wait, the larger we become. And the more joyful our expectancy. Lalong punong-puno ng kagalakan ang lahat ng ating inaasahan. Kasi bakit? Ang tagal mong hinintay nun Nakita niyo si Abraham, si Sarah, nung dumating yung anak nila si Isaac, grabe ang tuwa, ang saya. Bakit? Ang tagal inintay, hindi nagkaanak ng magkaanak. Parang lahat ng pagod at hirap, nalimutan lahat ni Abraham. Mabigat lang nung hiningi muli ng Diyos. Hindi na kumibo si Abraham. Mas safe pa minsan talaga yung hindi kumikibo para hindi ka magkasali. Lalo na kapag kakaalam mo ang hinihingi ay isang bagay na alam mong mahalaga sa'yo. Pero sabi ng Lord sa kanya, give your Isaac to me. Naranasan niyo na ho bang hingin sa inyo ng Diyos ang Isaac na matagal niyo na ipinagpray tapos hinihingi ng Lord? Kami ho ni wife Bata ho kasi kami nagkakilala Bata siyang umibig kagad sa akin. So, nadala naman ako. Pero, kinausap kami ng leadership. Sabi nung pastor, Michael, mamili ka. Ministry o si Jen? Sabi ko, I choose my God. Okay. Bata pa kayo, maghiwalay muna kayo. Sige po, wala akong problema. Mas pipiliin ko po ang Diyos ko, ang pagdilingkod ko.
sapagkat walang pwedeng pumigil sa paglilingkod ko kahit sino man. Naghiwalay kami 3 taon eh. Ang daming challenges. Pero inibig niya muli ako eh. Ayan. Wala naman siya, hindi ko nakikita reaction niya. Hindi ko alam kung nasan siya. 3 taon. Yung iba, kinakausap mo lang, hindi pa, nagkakapalitan na kayo ng mukha sa church. Lagi kayo magkatabi, tapos sasabihin nyo, hindi nga po kami in doon, hindi nga po kami bilong doon. Sino naman lalapit sa inyo para kayong langgam? Para kayong magkakapalit na ng mukha. Mga kabataan, susunod kayo kapag kayo pinapaalalahanan, especially ng magulang nyo. Huwag matigas ang ulo. Hindi lahat ng magulang na nagsasabing yes, okay sa kanila. Yung iba, pinipilit kainin ng sitwasyon dahil gusto nilang ipadama na naiintindihan kita, anak eh. Kahit minsan nasasaktan sila. Kaya mahalaga yun eh. No? Matutong maghintay. Amen? May kinasal yung vice mayor dati sa San Miguel eh. Tinanong yung sabi niya, oy, sabi niya sa babae, ilang taong kang niligawan? 3 months lang po. Okay, 3 months. Okay. Sinagot mo agad? Opo. Ilang taon na kayo magkasama? 6 months lang po. Pambihira. 6 na buwan magpapakasal? Siyempre, hindi naman sila mga nakakilala. Sabi ng vice mayor, wala pa 5 minuto kasalan. Okay. Sa ilalim ng batas at kapangyarihan binigay sa akin ng Republika ng Pilipinas, kayo, ganito, pangalan binanggit, ay kasal na. You may kiss the bride. Napakasarap ng kasalan sa huwes. Walang 5 minuto. Kasal. 6 na buwan, nagkaroon ng relasyon. 3 buwan lang, nagligawan. Yes ka agad. 3 months. Grabe yun. Tapos magre-reklamo nung kasal. Hindi po kami compatible. Hindi ba? Sarap iangat yung silya, tsaka mo ipalo. Hindi po kami compatible. Para yung lumapit sa DSWD, ang sabi nung lalaki, marami ho kaming problema, pastor. Sabi nung, yes, maraming problema, kaya dapat talaga maghiwalay tayo. Sabi ng babae, hindi talaga tayo compatible. Sabi ko, ilan na po anak nyo? Pastor, 11 po. 11. Hindi kayo compatible. Ako pastor talaga ho, yung tayo ko na yung hawak ko sa upo. Sabi ko, alam niyo ho, gusto niyo maramdaman ito. Hindi kayo compatible, 11 anak nyo. Pambihira naman. Pakitanong nyo nga ho yung katabi nyo. Katabi nyo ba yung asawa niya? Wag ho pala. Baka hindi asawa katabi nyo eh. Hindi ro compatible, 11 ang anak. Pambihira. Kaya ikaw, Sir Baam. Important points in the life of Caleb. Mahalaga ang long wait. Okay lang ho ba yan? Tayo, matuto din tayo maghintay. Hindi lahat ng gusto mo, on the spot kagad. On the spot. Church, the more you wait, mas sigit na ang ibibigay ng Diyos sa iyo, yung karapat-dapat. Pati trabaho. Ako lagi yung sinasabi sa mga anak ko, wala kayong dapat ipagduda, naglilingkod kayo sa Diyos eh. Hindi sadista ang Diyos para pabayaan kayo at ako. Naglingkod ka eh. Minahal mo siya eh. Pababayaan ka ng Diyos? Hindi. Kung merong sabi nga po'y makatarungan sa lahat sa mundong ito, sa buong universe, ang Diyos na ho yun. God is not unjust to forget your work and the labor of love that you have shown toward His people. And even in the church, Hebrews 6:10, He is just. Napaka-makatarungan ng Diyos. And what you sow is what you reap. Let us not be weary in doing good. Galatians 6 and 7. In verse 9 and 10, let us not be weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. At the right time, when the right time is come, when the right time comes, the Lord, I will make it happen. Isaiah 60, verse 22. Sa panahon tama na ang oras, gagawin ng Diyos ang lahat ng tama. In His time, He makes all things beautiful. Ecclesiastes 3, verse 10 and verse 11. Sa tamang panahon, gagawa ang Diyos ng magandang bagay at mabuting bagay. Amen? Mas malakas na palakpak sa Diyos yan. Important points in the life of Caleb. Number 2, Caleb did not go with the flow.
Ito ho, ang isang paborito ko sa buhay ni Caleb. He did not go with the flow. Numbers 13:13 NIV. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." Ang dami nag-report. Negative. Hindi natin kaya. Ang dami nagsabi, the crowd, the majority, eto ang tama, hindi dapat ito ang gawin. Pero si Caleb, he did not go with the flow. Tayo ho, ng mga mananampalataya, hindi ko mo sinasabi na majority, sasang-ayon na kagad tayo. Kasi gusto natin nakakampi sa mas marami. At pag kaunti lang kayo, dalawa lang kayong tatlo lang kayo, duwag ka ng ilaban ng katotohanan. Hindi ho ganun eh. Hindi ganun. Alam natin ang Diyos, He is after qualitative, not quantitative. Doon sa buhay ni Gideon, 32,000, tinira ng Diyos, 300. Hindi siya after doon eh. Why should he choose to go against such an influential crowd? Ba't mas pinili ni Caleb na labanan ang maimpluwensyang grupo, ang maraming tao? Salungatin. Sabihin nga po natin yan, ang salitang yan, salungatin. Because the crowd was wrong. Simple lang ang sagot. Ba't hindi sinangayunan ni Caleb? Mali eh. Caleb was not going to remain silent while the majority was doubting and disobeying God. Hindi niya kayang tiising manatiling nakatikom ang bibig habang ang lahat ay nagsasabing heto ang tama. Pero alam mo sa sarili mo, mali yun eh. Mahirap pong gawin yun eh. Kapag ikaw may busal ang bibig mo. Kaya ho ako, lagi kong sinasabi, pag ikay nabigyan ng konting pabor, hindi ibig sabihin, hindi ka nakikibo. Kahit ano ginagawa niya, may pabor ka kasi nakuha eh. No, amen? Ang mga tunay na anak ng Diyos at ang mga tunay na Kristiyano, tumatayo kung ano ang tama. Hindi going with the flow. Hindi ka kagaya ng tulog na hipon na inaagos ng tubig sa batisan kung saan tumungo doon na lang. Bakit? Tulog ka. Hindi ka makasugba. Hindi ka makalaban. Tulog ka kasi. Ngayong umaga, tingnan niyo yung katabi niyo. Huwag tulog. Kasi hindi nyo kayang lumaban pag tulog ka eh. Kailangan alam mo katotohanan, alam mo tama. Sabi ho ng isang article, thank God that Caleb was willing to take a stand for what was right even when that stand was unpopular. Tatanungin ko ho kayo ngayong umagang ito, paano ko ang inyong tinatayuan ay unpopular? Mas maraming ayaw mag-side sa inyo. Mas maraming ayaw maniwala sa inyo. Paano kung unpopular? Paano kung hindi ka naman may impluwensya para paniwalaan ka? O wala ka sa mataas na posisyon para paniwalaan ka? Church, ang pinakamahalaga, kakampi mo ang Diyos. That's it. Yun lang po yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag kakampi mo ang Diyos, if God is for us, no one can be against us, sabi ng Romans 8:31. And no need para hingin natin ang applause of men. Ano sabi ng Galatians 1 verse 10? If I seek the approval of men, laging kinukot natin yung spiritual director, I cannot truly serve my God. Kung ang hinahanap ko'y papuri, palakpak lang ng tao, hindi ako totoo nakapaglilingkod sa Diyos. We are not after the applause of men, and we are not man-pleaser. Tayo po ay God's pleaser. Amen? Hindi ho tayo after sa pabor ng tao. Ang after tayo, pabor ng Diyos. Pag pabor ng Diyos ang nakuha natin, kahit ano gawin ng tao, maging ng demonyo, walang magagawa. Pabor ng Diyos ang meron ka. Kaya maganda yung prinsipyo ni Caleb. He did not go with the flow. He did not go with the flow. Naranasan niyo na ho ba magpatianod ko ano lang? Kaya minsan nasasaktan ka di ba? Kung saan ka tumatama. Ayaw mo lumaban, ayaw mo basta, sige lang. Dami nang gumawa niya sa mga padulasan. No? Sa ilog. Dami nang gumawa niyan eh. Practically speaking, mahirap yung hindi ka lumalaban sa buhay. Hindi po pwedeng kung saan ka lang dalhin ng alon, ng anod, doon ka lang. Hindi pwedeng ganun eh. Yung mga nagpapati-anod, yun yung madaling mahuling isda. Style ho namin yan. Ako din himanging isda eh. Style namin yan. Pagkakaho gusto namin humuli na isda, gagawa ho kami ng ang tubig eh, magpo-flow ng mas
mababa, para doon pupunta ang isda. Madali mahuli yun. Uumang ka lang ng bubo, alam niyo yung bubo, makakahuli ka na. Ano? Going with the flow ka eh. Church, ang mga tunay na anak ng Diyos, kahit tama ang mas marami, hindi ka sumasama doon. Ang mahalaga kung nasaan ang tama doon ka. Kahit ikaw na nga lang nag-iisa, though no one joins you, still follow Christ. Follow Jesus. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. Important points in the life of Caleb. Pangatlo, Caleb was stronger than ever. Ang ganda po niyan. Everybody say, stronger than ever. Minsan pa po, stronger than ever. Joshua 14:9-12, basahin po natin muli. So on that day, Moses swore to me, the land on which your feet have walked will be your inheritance and that of your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Verse 10, now, then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years, since the time He said this to Moses, while Israel moved about in the wilderness. So, here I am today, 85 years old. 85 years old. Nung ipangako ng Diyos, 45 years old lang si Caleb. Ngayon, sabi niya, 85 years old. I am still as strong today as the day Moses sent me out. I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. Now, give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there, and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out. Just as He said. Papalayasin ko sila. Joshua, ibigay mo lang sa akin ang Hebron. Ibigay mo lang sa akin ang Hebron. Kapag pinag-aralan natin, age may require changes in the work of our ministry, but it never supplies a reason to quit serving. Maaaring kapag tayo nagkakaedad, nababago ang lakas. Pero hindi dahilan para huminto sa paglilingkod. Andyan pa ho ba tayo? Maaaring kapag tayo nagkakaedad, nababago ang lahat ng gusto din natin. Baka pati emosyon naapektuhan. Mukhang totoo nga rin minsan. Dahil minsan ang iba'y naging masyado emosyonal. Maaaring pagka nagkakaedad ay marami tayong reasons, pero hindi dahilan yan para tayo tumigil sa paglilingkod. Si Caleb, yung kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos at yung kanyang lakas, ang sabi niya, stronger than ever, Joshua. Hindi nagbabago eh. Alam niyo ba ba't hindi nagbabago? Kasi he followed God wholeheartedly, fully. Ang nagpapalakas sa buhay ng isang tao, yung pagsunod sa Diyos eh. Doon tayo lumalakas. Doon tayo lalong nagiging maalab sa paglilingkod. Doon tayo lalong nagiging masigasig sa paglilingkod. Yun yung nagpapalakas sa atin, yung pagsunod sa salita ng Diyos. Imagine nyo si Caleb, stronger than ever. Pakitanong nyo ako katabi mo, are you stronger than ever? Ha? Ikaw ba mas malakas pa kumpara noon? Ikaw ba mas malakas pa rin ngayon? Hindi ba nagbabago yung iyong pananalig at pananampalataya sa Diyos? Kaya mo pang mag-conquer? Kaya mo pang mag-take possession ng promised land? Kaya mo pang maraming maabot? Kaya mo pang maraming laban? Aba, sa buhay po na ito, masarap ang maraming laban. Kasi mas lalo mong nakikilala ang Diyos kapag ikay maraming battles in life. Lalong ipinapakita ng Diyos kung sino siya. Nararamdaman mo from A to Z ang kanyang character and nature. Dahil maraming battles in life. Ang Diyos nagpapakilala sa anggulo ng iyong sirkumstansya. Kung ano ang kalagayan mo, doon siya magpapakilala. Kay Abraham, nagpakilala siya. Ano sabi niya? He is the great provider. Why? Panahong walang makuha si Abraham kung sino ipapalit kay Isaac, nag-provide ang Lord ng ram. Doon nagpapakilala ang Diyos. Ang Diyos nagpakilala kay Moses sa napakaraming kaparaanan that He is the God who healed them. He is the God who healed us. Nagpapakilala ang Diyos sa panahon kung ano ang kailangan mo sa buhay. Kaya pag nakakaramdam ka ng lahat ng pagsubok sa buhay, may sakit at karamdaman, ang Diyos ang manggagamot mo. Pag may pangangailangan ka, He is your provider. Ang Diyos ang magsusupply ng pangangailangan mo. Pag kailangan mo ng pabor, gagawa ang Diyos ng pabor na opportunity para ipabor ka ng tao. Eh, yun ang need mo eh.
Kung ano need mo, doon magpapakilala ang Diyos mo. At kapag ang Diyos nagpakilala sa iyo, church, magugulat ka, lalong lumalakas ang iyong buhay pananampalataya. Stronger than ever. Ang sarap po nun no? 85 years old, hindi nagbabago ang kalakasan. Hindi nagbabago ang pananalig at pananampalataya. Ang sarap makakausap ng mga Kristiyano. Ang tagal ng Kristiyano, pag kinausap mo, hindi nagbabago yung alab, yung passion, yung puso. Ang sarap nun No? Ang sarap po nun. Ang ating spiritual director, pagkaharap mo siya, ikaw ang maubusan. Kasi siya hindi tumitigil ng may message sa iyo. Ito, ganito. Ganyan ho siya. Lahat ng nasa puso, ipinupur out. Ipinupur out. Hindi nagbabago yun. Paulit-ulit yun. Pero habang naririnig mo siya, dahil punong-puno ang puso ng passion sa Lord, ramdam na ramdam mo yung mensaheng gusto ng Diyos na iparating naman sa iyo. Magkaiba kasi yung nagkukwento lang sa iyo Magkaiba kasi yung kung walang passion, parang nakinig ka lang ng kwento. Pero yung tao na may passion, tama ang puso, matapat sa Diyos, pag nakinig ka sa Kanya, iba. Parang dinatakot ang puso mo. Stronger than ever. Sarap po nun no? Yung lakas mo, hindi nagbabago. Sabi ko nga talaga lang hindi ko alam na malaki price pagkaka lumabang ka sa, sa Olympics Kung alam ko lang, sana hindi ko inihinto yung pag-aaral ko kagaya ng ginagawa ni Yulo. Tumatalon din tayo nung araw di ba? Tatambling-tambling din tayo nung araw, kaya marami din akong bali Katatumbling sa tarondon, sa tubig, ginagawa din natin Hindi natin alam na malaki pala premyo. Unlimited sa Vikings ba yan? Ang sarap doon, di ba? Ang mabihirap lang, pag binigyan ka na unlimited at ikaw lang kakain, di masarap yun. So maganda sana sinama buong pamilya. Iba yan Sana pag binigyan tayo ng unlimited, lahat ng miyembro ng GIL Bulacan, unlimited. Di ba? Sarap nun. Wag ko kayo mag-alala. Pag binigyan ako ng unlimited, hindi ako kakain na hindi kayo kasama. Kaya minabuti ko na rin hindi ituloy yung practice ko. Stronger than ever Grabe practice, napagsama ko tuloy. Practice makes perfect. Alam natin yan. So hindi po pwede talagang walang training ang ating buhay pananampalataya. So the more na maraming challenges, church, sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, keep your head in all situations. Sa lahat ng pangyayari sa buhay, iangat mo lang ang ulo mo. Itaas mo lang. Above ka dapat doon. Kahit lubog hanggang leeg, okay lang. Makikilala mo ang Diyos mo doon. Amen? Huwag ka lang papalubog, huwag ka lang papalunod. Kasi pag nalunod ka, makikilala mo talaga ng tunay ang Diyos. Pag nagising ka, face to face. Ikaw po ba yan, Lord? Face to face. So, mainam hanggang leeg lang. Pagkasabi sa katabi mo, hanggang leeg lang. Huwag mo isasama itong ulo. Keep your head in all situations. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Last but not the least, important points in the life of Caleb. Caleb did not let the obstacles kept him, but made it as an opportunity to conquer. Everybody say, opportunity to conquer. Alam niyo yung obstacles ni Caleb. Sa halip na, sige, doon siya mag-focus, i-magnify niya yon. Sa halip na iyon ang magpahinto sa kanya, ginawa niya opportunity to conquer. Anong sabi niya sa verse 12 ng New King James Version? Basahin natin sa New King James Version. Joshua 14 verse 12. Now therefore, give me this mountain. Ito po ang title ng ating topic ngayong umaga. Now, give me this mountain, of which the Lord spoke in that day. For you heard in that day how the Anakim were there. Narinig mo, Joshua, naroon lahat ng higante. How the Anakim were there. And that the cities were great and fortified. Nababakuran ng matataas at makakapal na bakod. It may be that the Lord will be with me. Imagine that si Caleb, Yung antindi ng laban, iba pa pagtanaw niya.
Kaya minsan talaga ang sitwasyon nasa pagtanaw lang ho ng pananampalataya natin. Church, always remember that. Hindi ko alam kung natatandaan nyo. Nagkaroon na tayo dito ng topic na seeing every circumstances in the eyes of faith. Uulitin ko po yun. Seeing every circumstances in the eyes of faith. Kapag pananampalataya mo, ginagamit mo, hindi lang yung obstacles ang nakikita mo din na pwede mo pala itong opportunity at gawing tuntungan para magtagumpay. Amen? Sa SWOT analysis, hindi lahat ng threats ay mananatiling threats. Ang threats ay pwedeng gawing opportunity. My beloved brothers and sisters, sabi ni Caleb kay Joshua, give me this mountain. Alam mo, naroon ang Anakim, Joshua, it may be that the Lord will be with me. And I shall be able to drive them out, as the Lord said. Bakit kaya ni Caleb na palisin ng mga higante? Sabi ng Diyos, alam niya, kasama niya ang Diyos eh. So yung obstacle, sa halip na tingnan niya bilang hadlang, bilang sabihin na po natin na parang ito pipigil sa kanya para magpatuloy, bilang malaking problema, ang nakita niya, opportunity pa. Kaya niya ito i-conquer. At pag na-i-conquer niya ito, alam niya mabibigyan niya ng pinakamataas na karangalan ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Ang sarap ho nung katotohanan iyon. Imagine that, nakuha ni Caleb ang Hebron. Ang Hebron in Israel ay naging lugar ng neutral country o neutral city. Ano ang ibig sabihin? Lahat ng syudad na may problema sila, pag umakyat sila ng Hebron, kung saan nakuha ni Caleb, hindi pwedeng galawin. Parang style ng, anong bansa ito? Netherlands ba yun? Na neutral country. Kaya yung iba, pag gumawa rito ng kamalian, yung mga politician, doon kagad tumatakbo. Para nang sa gayon, hindi sila po pwedeng hulihin. Dahil doon sa lugar na yun, lahat ng masasama, welcome. Lahat ng pumapatay, welcome. Walang pwedeng gumalaw sa inyo dito. Neutral ito. So lahat ng halang ng bitukan naroroon. Yung Hebron, parang ganon. Lahat ng may problema, pupunta na Hebron. Hanggat walang mamamagitan sa ibaba, nasa Hebron sila. Hanggat walang elder na pwedeng mamagitan sa problema, nasa Hebron sila. Kung sila'y nakapatay, pag sila'y bumaba, papatayin din sila, sa Hebron muna sila. So, ang lugar ng Hebron ay naging lugar kung saan maraming naayos na buhay. Kasi, ito yung nagiging lugar na kung saan ay bago harapin, kailangan mo na, may mamamagitan na ba dyan? Sino ang elder dyan? Bago ko ito ibaba. Kasi baka mamaya mapatay. Para lang magkasundo, maging maayos. Ano ba naging problema? May niloko ba itong alipin na ito? Mayroon ba itong pinatay? May ninako ba ito? Ano ba naging problema? Alam niyo ho, napakasarap ho sa buhay na ang mga bagay na pinangarap ho natin isang araw ay naging pagpapala din naman sa marami at hindi lang ho sa atin. Andyan pa ho ba tayo? Imagine that, sa panahon ni Caleb, ang lugar na kinatatakutan ng lahat, ang siya niyang kinuha at pinarangalan ang Diyos. May kinatatakutan ho ba kayo sa buhay? Natatakot ho ba kayong bumili ng 2,000 square meters ng lot dito sa bayan ng Bulacan-Bulacan? Wala tayong dapat katakutan. Kasi pwede natin gawin tuntungan yun para magbigay sa Diyos ng karangalan. Ano ang sabi ng Romans 8:37 and ESV translation? No! In all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Tayo ay mapagtagumpay dahil sa Kanyang umiibig at nagmamahal sa atin. Sa The Passion Translation, listen carefully. Yet, even in the midst of all these things, we triumph over them all. For God has made us to be more than conquerors, and His demonstrated love is our glorious victory over everything. His demonstrated love is our glorious victory over everything. Kaya pala, nung binasa ko ang The Passion Translation, doon ko lang naintindihan kung bakit binanggit ng verse 33, 34, 35, na no one can separate us from the love of God. Kahit ito famine, tribulations, nakedness, sword, lahat. Hindi tayo pwedeng ihiwalay. Why? Kasi yung palang tagumpay po natin na nakakamit, kagaya ng nakamit ni Caleb.
It is because of His demonstrated love. The victory over everything. Tingnan niyo po ito. Mahirap i-conquer ang laban kapag ka nasaktan ka. Tama ho ako? Kapag alam mo ang mga nag-betray sa iyo ay mga taong pinagtiwalaan mo, ang hirap i-conquer. Hindi ganun kadali. Pag-ibig lang ho ang po pwede. Amen? Pag-ibig lang. Hindi pwede i-conquer ng isipan mo lang eh. Pag naiisip mo pa lang, nanggigigil ka na eh. No? Pag naiisip mo pa lang, ang dami ng reason sa isipan mo na hindi mo kayang i-let go ang iyong forgiveness eh. Pero kapag naisip mo yung pag-ibig ng Diyos na nasa buhay mo at nasa puso mo, iyon ang nagko-conquer na lahat ng bagay. The love of God conquered everything. Yun lang po eh. Wala nang iba eh. So tama po pala ang The Passion Translation. Nilinaw niyang mabuti na we triumph over them all. In the midst of all these things, we triumph over them all. Ang tinutukoy, lahat ng kahirapan, kagutuman, tabak, ibig sabihin, labanan, ngipin sa ngipin, lahat ng mga pagsubok. Lahat na yan sabi niya, we triumph over them all. Why? For God made us to be more than conquerors. Sapagkat ginawa tayo ng Diyos sa mga mapagtagumpay. Sa paanong paraan? And His demonstrated love is our glorious victory over everything. His demonstrated love is our glorious victory over everything. Revelation 3:21, the one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on His throne. This morning, church, ang tinutukoy ko po ay hindi lang ang ating inheritance, promised land. Baka ang mountain na minsan ipinapangarap natin, baka bundok din po na mga sitwasyong hindi natin kayang i-let go sa buhay. May paalala po ang Revelation 3:21. The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on His throne. Walang Kristiyanong talunan. Amen? Huwag ko kayong papatalo sa mga sama ng loob, sakit. Huwag kayong papatalo sa hirap ng buhay. Huwag kayong papatalo sa mga unanswered prayers. Huwag kayong papatalo kapag ang mga ina-expect nyo hindi nangyari kaagad at naganap. It's okay lang, church. It's okay. Sapagkat ang totoo naman talagang pamana natin, sapat na ang Diyos sa ating buhay. Secondary na lang ho yan. Uulitin ko po. Secondary na lang po yan. Minsan iniisip ko, ano pa ba yung pwede natin gustong abutin sa buhay? Tayo nangangarap ho ng church, ng lot acquisition natin. Hindi naman ho para isatisfied lang yung ano natin eh. In the first place, gusto lang natin ng Diyos bigyan ng mas mataas pang karangalan. Pero kung tutusin ho, secondary na lang ho lahat yun eh. Dahil ang pinakamahalaga, alam nating kasama ho natin ang Diyos. Yun lang naman yun eh. Kaya si Caleb, nung pinapag-aralan ko buhay niya, hindi ho nagbago ang kanyang pananampalataya. Kasi alam niyang secondary na lang din ang anumang bagay na pabor pa. Bonus na lang kapag meron pang ibinigay sa atin ng Diyos. Bonus na lang ho yan. Amen? Uulitin ko po, bonus na lang po yan. Church, before I end, sa panahon po na tayo ay marami pang gustong marating, isa lang ho ang pakiusap ko. Huwag niyo hong kakalimutang hindi ho para sa ating sarili yon. Sa Diyos lang din po yon. Dahil tapos na po ang gusto nating marating in the first place. Sapat na ho ang Panginoon sa ating buhay. Gusto lang nating tapusin ang takbuhing nasa ating harapan. And don't worry, sa panahong iyan, kasama ho natin ang Diyos. Amen? Palakpakan niya ho natin ang Panginoon. In the day of the battle, you'll be fearless. In the midst of the storm, you
will prevail as you lift up the mighty name of Jesus. Know, my church, that you will never, in the day of the battle, in the midst of the storm, as you lift up the name of Jesus, yes, O Lord. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. Gusto ko kayong i-challenge. Kaya niyo pa ho bang kumuha ng mas difficult task at this point of time? Kaya niyo pa rin ho bang sabihin sa Diyos, dahil alam natin kasama natin siya, give me this mountain? Kaya pa ho ba natin na panaligan at panampalatayanan ng Diyos na ating pinaglilingkuran at kinikilala? Kung paano tayo binigyan ng tagumpay noon, kaya pa rin ho tayong bigyan ng tagumpay ngayon. At kaya pa niyang ulitin ang lahat ng tagumpay na meron tayo. At mas sigit pa. Give me this mountain. Give me this hill country. Pwede ho bang ito ang maging commitment natin sa Diyos this morning? Lord, bigyan mo pa po ako ng panibagong responsibilidad, accountability. Gusto ko pa ho ng laban. Dahil totoo po ang Diyos na aking pinaglilingkuran. It is a matter of faith. It is a matter of faith. Huwag tayong matakot. Huwag tayong masindak sa lahat ng laban. Kasama ho natin ang Diyos. Amen? Just bow your head please and close your eyes. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon to pray personally and to ask for more difficult tasks coming from our Commander-in-Chief, our God, the Maker of the heavens and the earth. Come on, church, wherever you are. Begin to pray right now and ask for more. Ask for more. Give me this mountain. Oh, shakarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Believe, church. Believe. Ano mang hihingin nyo sa Diyos, aangkinin nyo, ito man ay panibagong laban, at ito man ay panibagong answered prayers, just believe. Just believe. Oh, yes, O Lord. Hallelujah. Oh, shakarakaya barabakandarakaya. In the day of the battle, in the day of the battle, you'll be fearless in the midst of the storm. Oh, shakarakaya. As you lift up the name of Jesus, know, my church, that you will never fail. Church, you will never fail. Oh, yes, O Lord. No, my church, that you will never fail. I will fight. I will fight for you. Yes, O Lord. I will fight for you by the power of my Spirit. Sakaya yabara bakana kaya. Sakaya yabara bakana. I will fight for you. Yes. By the power
of my spirit. Spirit says the Lord. I will fight for you. I will fight for you. I will see you I through will see you through. by the power of my By spirit. the power of my spirit says the Lord. Only the keyboard. Church, the Holy Spirit is whispering in your ears right now. He has something for you. God has a message for you this morning. Be sensitive. He is moving right now. God is moving right now. The Holy Spirit is moving right now. And He is whispering in your ears right now in the name of Jesus. Come on, just play it skillfully and softly. Yes, maging kayo po na nanonood sa ating YouTube channel. God is whispering in your ears right now. He's speaking to you right now. He has a message for you. Yes, listen to His voice. I will fight. I will fight for you. I will fight for you. By the power of my spirit. Father God, this morning, once again, Lord, release the power of the Holy Ghost. Release the anointing power of the Holy Spirit right now this morning, Lord. Oh, Sakaya Yabara Matkaya Barabo. Oh, touch everyone's heart, Lord. Touch everyone's heart, Lord. Touch everyone's spirit. Revive the boldness of the Lion of Judah. Revive, Lord, the boldness of the Lion of Judah. The courage, oh God. The conquering spirit upon your people, oh God. Release unto your people, oh God. Oh, Sakaya Barabakandara Kaya Barabakandara Kaya. Sakaya Yabarabakandara Kaya Barabakandara Kaya. Sakaya Barabakandara Kaya Barabakandara Kaya. Sakaya Barabakandara. Oh, yes, by the power of my spirit, says the Lord. I will fight for you, church. I will be with you. I will fight your battle. Oh, yes, Jesus. Oh, Shakaya Barabakandarakai. Let the different spirit, the spirit of Caleb, flow in our midst, oh God. The power of the anointing, the power of the Holy Spirit, the power of the anointing of the Holy Spirit right now, the power of the Holy One. Release unto your people,
this mountain, Lord. Give us this mountain, O God, our inheritance, our possession. Oh, Sakaya Baraba Kandarakaya. We claim, Lord, we claim even the 2,000 square meters. We claim it, Lord, for your glory. We claim it, Lord, for your glory. Sakaya Yabaraba Kandarakaya Baraba Kandarakaya Baraba Kandarakaya. Sakaya Yabaraba Kandarakaya Baraba Kandarakaya. Sakaya Baraba Kandarakaya Baraba Kandarakaya. Oh, yes, oh Jesus, yes, Lord. Sakaya Baraba Kandarakaya Baraba Kandarakaya. Sakaya Yabaraba Kandarakaya Baraba Kandarakaya. Oh, let the spirit of the light of Judah, the spirit of the boldness of the light of Judah, Lord, flow in our midst, oh God. Take away the spirit of fear. Take away the spirit of fear. Even the spirit of doubt. Dismantle, destroy all the works and plans of the devil directed at your people, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Shakarakaya Barabakandara. Shakaya Barabakandara Barabakandara. Yes, oh Lord. Even the spirit of the defeating spirit, I dismantle and I destroy it right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Father God, let all the benefits of the cross of Calvary, Lord, ay patuloy na maranasan ng buhay ng bawat isa po sa amin ngayon pong umagang ito, Diyos. At naniniwala po kami, ang karuwagan, ang takot, ay inalis mo na at tinanggal mo na sa iyong mga anak. For you did not give us a spirit of fear, but of love, power, and a sound mind, O God. The spirit of fear, Lord, right now, O God, we're already destroyed in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And we believe, Lord, that you are greater, O God. Greater the Spirit who is in us than he that is in the world. And we are more than conquerors, God. We are more than conquerors, Lord. We thank you, O God. At patuloy pa na sa oras pa lamang na ito, inaangkin na po namin ang lahat ng katugunan ng panlangin ng iyong mga anak. Kagalingan, kalakasan, pabor sa kanyang employer, sa kanyang kumpanya. Hayaan mong maranasan ng iyong mga anak. Maging mga walang trabaho, ikaw po magbigay ng tamang trabaho, O Diyos. Kung kinakailang kausapin mo ang nasa mga different companies na maganda ang pagkakakitaan at pabor, gawin mo po, O Diyos. Because nothing is impossible with you. Oh, Shakarakaya Barabakandrakaya Barabakandrakaya. Salamat, salamat, salamat po, Diyos. Sa oras na ito, God, to you, we give you back all glory, honor, power, and majesty. This is our prayer in Jesus' name. Amen, and amen, and amen, and amen. Hallelujah! Glory, 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 glory to the living God. Sabihin po natin lahat, everybody say, give me this mountain. Isa pa ho, sabihin natin lahat, give me this mountain. Minsan pa po, give me this mountain. Give me this mountain. Panampalatayaan ho natin na tinanggap natin ang lahat ng pabor ng Diyos sa umagang ito. Amen? Mas malakas ang palakpak sa Diyos. Mas malakas ang palakpak sa Diyos. Hallelujah. Pwede ba itaas lang natin ating kamay? Hallelujah. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Yes, O Lord, we decree and we declare, O God, that you are with us. Upang lahat ng minsan pa po, church, ideklara po natin, pangako mo sa akin, hindi ako iiwan.